Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ilang araw na lang nga at magsisimula ng NBA Finals sa pagitan ng Dallas Mavericks at ang Boston Celtics. Napag-usapan nga natin na kilala ang mga Celtics fans sa Boston Garden bilang mga notorious trash talkers. Well, nagsisimula na nga sila mga kaibigan at kumakalat na ang mga t-shirt na Luka and Kyrie sucks. Isang bagay na hindi natin tiyak sa ngayon kung magandang ideya ba ito dahil hindi na nga sila natuto. Naaalala nyo ba noong huling pagkakataon na nakapasok sa NBA Finals ang Boston Celtics at kumalat ang t-shirt na Ayesha Curry Can't Cook? At sinundan nga ito ng 33 points in 3 quarters at total of 43 points and 10 rebounds with 7 3-pointers si Stephen Curry. At matapos nga ang NBA Finals ay pinost ni Stephen Curry ang picture na ito. So hindi man nga sabihin na mga players na apektado sila dito, subalit nakikita at naririnig nga nila ito. At naaalala nyo din ba nang sabihin ni Luka Doncic na mas ginaganahan siya sa mga OKC fans na nagsasabi ng Luka sucks? At sinundan niya ito ng 33 points, 10 rebounds and 11 assists triple-double. So may kita nga natin kung ano ba ang epekto nito kay Luka Doncic at Kyrie Irving. Inaasahan na magiging maingay ang Boston Garden sa Game 1 at todo ang suporta ng kanilang mga fans sa kanilang team kahit na napakamahal na nga ng mga tickets sa arena. Sa ngayon nga ay halos lahat ng tickets ay hindi na bumababa sa $1,000 so mahigit kumulang 57,000 pesos. Ang Game 1 ay sa Biyernes sa Pilipinas, June 7, 8:30 AM Philippine Time. Ngunit magsisimula nga ang coverage ito ng mas maaga at may mga special introductions pa ito. Ano ba ang masasabi nyo sa mga t-shirt na binibenta ngayon para sa mga fans ng Boston Celtics? Habang bigyan din natin ng credit si Jrue Holiday, nung matrade nga siya sa Milwaukee Bucks, sa unang taon niya dito ay agad silang nagkampiyon. Siya nga ang naging missing piece ng team na ito. At sa mga sumunod na taon ay expected pa rin nga sila na manalo ang Bucks, subalit bigo nga sila na magkampiyon dahil sa kanilang mga injuries. Hindi pa nga sila nagiging healthy simula noong championship year nila. Hanggang ngayon nga mga kaibigan, hindi pa din sila healthy. And for some reason, inisip ng Bucks na si Holiday ang dapat nasisihin dito. Kaya naman trinade nila ito at sa hindi magandang paraan dahil natutulog lang nga si Holiday nang bigla na lamang niya na pag-alaman na na-trade na siya patungo sa Portland Trailblazers kapalit si Damian Lillard hanggang sa bumagsak nga siya sa team ng Boston Celtics at ngayon ay muli siya nakabalik sa NBA Finals kung saan vital part siya ng success ng team na ito. May mga games nga kung saan less than 10 points lang ang gagawin niya, subalit posibleng siya nga ang dahilan kung bakit makukuha ang panalo. Ang kanyang depensa ay ang dahilan kung bakit siya napasama sa Team USA lineup at malaking tulong din sa opensa ang kanyang mga 3 points. Ang kakayahan niya na pumoste sa mas maliit na guards, given na considered nga siya as a big guard, ay malaking tulong sa team. Siya ay nag-average ng 18.5 points, 7.4 rebounds, and 5.8 assists per game on 60.5% shooting sa field and 44% naman sa 3-point line noong East Finals, while also making a couple of game-winning defensive plays. Ayon nga sa ibang analyst ay kung nagkaroon lang siya ng big game 4, posibleng makonsider din siya para sa East Finals MVP Award. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?